po wala sa aking mga araw na hindi mahalaga basta kasama ko yung anak ko. Pinrepare na hinanda niya para sa amin tapos iiwanan kami. Para sa akin po, lahat po precious. Bilang nanay, nung nalaman ko na buntis ako, sobrang tuwa ko noon. Tapos yun, inalagaan ko siya hanggang sa dumating ang 36 years niya. Pero bago yun, sobrang pag-aalaga kasi first son, kumbaga sa hindi ko inaasahan nga na magkakaroon ako ng anak noon agad-agad. Yung po wala sa aking mga araw na hindi mahalaga basta kasama ko yung anak ko, yung mga anak ko. Basta nandyan siya bilang magulang, yun lang naman ang mahalaga sa akin. Ang mga anak ko, lahat gagawin ko para sa kanila. Kung pag-uusapan nga po kung ano ang kung ano yung mga puntong minahal ko sa anak ko, lahat pa rin po yun. Yung anak ko po yun. Para sa isang magulang, walang mali ang anak, walang masama, walang pangit sa anak, lahat yun. Importante sa akin. Lahat yun mahalaga sa akin, lahat yun piniprecious ko yun, lahat yun iniingatan ko, lahat yun memorable sa akin bilang magulang, bilang nanay. Hanggang sa yun nga, nung nandudong kami sa punirayan at sinasabi yun na pinakilala ng isang kaibigan, yung agent, na yun daw, nagulat pa ako, hindi ako makapaniwala nun. Tapos nung nakuha nga namin yun, nabayaran namin lahat, na isaayos namin lahat, kung paano namin na ihanda lahat, na i-prepare lahat yung pagkawala niya. Naipagawa rin namin yung tinitirhan namin na maliit lang. Hindi na nga kami binabaha ngayon dahil yun doon sa life insurance na iniwan ng anak ko. Sa akin, kapag inisip ko yun na gano'n, yung paghahanda na ginawa niya, na pin-repair niya yun, pinrepare na hinanda niya para sa amin tapos iiwanan kami. Para ba hindi kapalit ng life insurance yung buhay ng anak ko. Bagamat na wala siya, yung lungkot ng pagkawala niya, na rin yung bang naibsan din kahit konti dahil nandyan meron, hindi kami yung nawala na nga siya, sobra-sobra pang hirap ang daranasin namin. Naging maayos naman ang sitwasyon namin, naging okay naman, nagkaroon kami ng maayos na bahay, nagkaroon din kami ng maayos na kabuhayan. Wala iba, sobrang salamat. Salamat sa pagmamahal niya, salamat sa, ganun din kami, salamat sa pagkakataon na yung presence niya, naramdaman namin yung presensya niya, yung pagmamahal niya, kung paano niya kami inalagaan sa kabila ng ganito na kami. Kasi wala naman kami ibang mga hanap buhay. Siya lang lahat, inalagaan niya kami, kumbaga sa sinusustain niya lahat ng mga pangangailangan namin, sinusuportahan niya kami. Kaya sobrang salamat, walang hanggang pasasalamat. Masasabi ko rin sa iba na sa mga ganitong sitwasyon, mga biglaang pangyayari, dapat talaga prepared tayo, handa tayo, ganun, kung kaya rin lang naman na kumuha tayo ng life insurance para naman yun, hindi na yun dun sa taong kumuha nun, kundi para yun sa mga mahal sa buhay na maiiwanan niya. Kung ang buhay hindi sigurado, ang pinakasigurado ang kamatayan, yun ang dapat nating paghandaan. Ang life insurance, yun yung kasiguraduhan, yun yung paghahanda natin, yun yung katiyakan na magiging maayos yung mga susunod na haharapin natin sa kabila ng pagkawala ng mahal natin sa buhay. Ako po si Helen Manimtim, mother po ako ni Ronel Manimtim.